Kung pagbabatayan natin yung mga lumalabas na mga post dito sa social media ay meron daw 3 players ang Magnolia na posible na i-trade. Hindi naman napangalanan ng mga nabanggit, pero ang matunog dito at sa tingin natin ay pinaka-practical na pwedeng gawin ng Magnolia i-trade itong si Jerica Hamnisi, si Rom De La Rosa at isama na rin nila itong si Aris Dionisio. Ito si Rom De La Rosa, syempre dapat na matagal na i-trade yan, alam ng mga Magnolia fans. Sabi nga nila na overstay na nito, welcome niya dito sa Magnolia at maraming mga player na mas mahusay naman dito na available sa kanila ngayon na pwede nilang kunin. Kaya tamang-tama lang itong si De La Rosa na ma-trade na. Itong si Jerica Hanmisi, maganda potential niyan talaga na scorer. Pero sa ngayon, loaded na yung backcourt ng Magnolia. Ito nga si Peter Alfaro, hindi na rin masyado nabibigyan ng minuto. Ano pa kaya? Itong si Jerica Hanmisi. Kaya sa tingin ko, yan talaga ang dapat gawin nila. At ito namang si Aris Dionisio, nandyan na kasi si Xavier Lucero at si William Navarro. Kaya nga hindi na rin nila masyadong nabibigyan ng playing time. So mukhang kinakailangan talaga ng Magnolia ngayon na bitawan na yung mga nabanggit. Itong si De La Rosa, si Dionisio parehong small forward yan at itong si Hanmisi naman ay shooting guard. So maraming pwedeng makuhang kapalit ang Magnolia dyan sa posisyon na yan at sigurado na ito yung magiging magandang halimbawa para dito kay Coach Victorero kung paano siya magdadagdag ng iba pang mga players. Kaya nga sa ngayon, dito natin talaga sabihin na natin, mabibigyan ng oportunidad si Victorero na ma-acquire yung mga talents na sa paniwala niya ay makakatulong sa kanila. Alam natin na medyo disappointed ang fans ng Magnolia dito sa naging performance ni De La Rosa, Hanmisi, pati na rin itong si Aris Dionisio. Pero mataas pa rin ang trade value nila kaya ngayon nga ang panahon para dito sa Magnolia Chicken Templados na sila ay pakawalan at i-trade na habang meron pa nga na value. Samantala naman itong Zamboanga Valientes, ang balita raw ay maraming mga teams ang interesado dito sa kanilang draft pick dahil nga itong Zamboanga Valientes ay isa dito sa mga teams talaga na sabihin na natin na pinag-iinteresan dahil yung draft pick nila yan ang number 1. Ibig sabihin sila ang unang kukuha sa draft at gusto ng ibang mga teams katulad ng SMC at MVP Group na ma-acquire yan. Ang sabi naman ng Zamboanga, hindi daw nila iti-trade yung kanilang draft pick dahil yan ang gagamitin nila pambuo ng isang malakas na lineup sa PBA. At i-acquire din daw nila o susubukan nila ito si Christian Stan Hardinger na kausapin para mag-unretire at maglaro ulit. Pero depende na lamang yan kung yung mangyayari dito, mare-resist nitong Zamboanga yung i-offer ng SMC at ng MVP Group. Kasi sigurado mag-o-offer yan ng mga mahuhusay na player na magiging kapalit nitong si draft pick ng Zamboanga Valientes. Kaya magiging sitwasyon dito, pagandahan ng offer para may bidding itong MVP Group at ang SMC kung sino makakakuha dun sa number 1 pick ng Zamboanga. Dati automatic yan sa SMC, pero ngayon dahil ibang team na ang merong hawak dito sa pick na yan, hindi na guaranteed na sa San Miguel Corporation ito mapupunta. May chance na yan ay mapunta dito sa MVP Group. Kaya nga itong coach ng TNT, isa dito sa umaasa na magkakaroon sila ng chance dyan. Pero syempre ang SMC, naniniwala pa rin na sila ang merong tinatawag na inside track pagdating dito sa pagkuha dyan sa draft pick na yan. Kaya nga magiging interesante ang off-season ng PBA sa napakaraming posible na maging transaction dito at palitan ng mga players pati na rin syempre ng mga draft pick.